Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dalawang kasama ni dismissed Mayor Alice Guo, hawak na ng Immigration Authorities sa Indonesia. Larawan ni Guo nakuha umano sa Kuala Lumpur Airport, inilabas ng PAOCC. 7.2 trillion pesos na utang ng Duterte administration, iimbestigahan ng Kamara. At taas presyo sa baboy, pangamba ng hog raisers dahil sa presyo ng anti-ASF vaccine. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na dalawang kasamahan ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo ang hawak na ng otoridad sa Indonesia. Kinilala ang dalawa na sina Cassandra Leong at ang kapatid ni Alice na si Sheila Guo. Nagtangka umanong lumabas ng Indonesia ang dalawa nang maharang ang mga ito ng Indonesian Immigration Authorities. Inaasahang pababaliki ng dalawa sa Pilipinas dahil napag-alamang posibleng iligal ang pagkakakuha nila ng Philippine passport. Samantala, inilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC ang larawan ni Alice Guo na kuha umano sa Kuala Lumpur International Airport noong July 21. May kasama itong isang babae at patungo umano ng Singapore noong panahong iyon. Planong paimbestigahan ng Kamara ang 7.2 trillion pesos na utang ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Deputy Majority Leader at dating DOH Secretary Janet Garin na dapat masusing masiyasat ang malaking utang ng bansa noong kasagsagan ng pandemya. Dagdag pa nito na tila naging dahilan umano ng Duterte administration ang COVID-19 pandemic upang mangutang ng malaki para sa gagamiting bakuna ng publiko. Pino na rin ng trilyones na utang ng bansa sa loob lamang ng 6 na taon ni Duterte na mas malaki sa 6.6 trillion pesos na national at domestic debt mula sa administrasyon ni dating Pangulong Manuel Quezon hanggang kay dating Pangulong Noynoy Aquino na mas matagal na nangyari sa loob ng 89 na taon. Pinangangambahan ng ilang magbababoy ang pagtaas ng presyo kada kilo ng baboy sa merkado dahil sa presyo ng kada dose ng vaccine laban sa African Swine Fever o ASF. Saad ni NatVet Vice President Alfred Nang, kung mayroon ng available at napatunayang epektibong bakuna, ay dapat ibigay umano ito ng libre. Kung hindi man umaasa ang hog raisers na abot kaya ang magiging presyo ng bakuna ngayong nagsimula na ang controlled vaccination. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture o DA na mamamahagi ito ng 10,000 dose ng bakuna sa presyong 400 pesos hanggang 500 pesos kada dose. Ngunit sinabing hindi ito makakaapekto sa presyo ng baboy sa pamilihan. Kinakluster na sa ngayon ang mga baboy na sasailalim sa trial vaccination at unang sisimulan sa Batangas. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.